Lorna, nabanggit mo na kanina na ang DSWD magdedesisyon ayon sa ikabubuti ng bata. Tama. Pero sa iyong pananaw, eto, napakinggan mo yung dalawang panig, kanino dapat mapunta o paano ang solusyon dito? Alam mo, pwede naman silang dalawa. Yung isa, sabi ko nga kanina, custody. Yung isa, visitation. Parang co-parenting. Parang co-parenting. Mag-usap lang ng schedule. Kaya lang ang importante dito, Omeng, although ang tawag sa'yo ng bata mama, dapat explain mo rin sa bata na 2-year-old na meron siyang tatay, may tunay siyang tatay, kaya lang meron siyang mga 3 kapatid, para meron siyang sense of family. Kasi yung bata na yan, yung 2-year-old na yan, pag mama ang tawag sa'yo, baka akala niya ikaw na ang tunay na mama or papa, no? Dapat alam niya na mayroon siyang tunay na pamilya. At karapatan ng bata yun. Para sa interes ng bata. Kasi yung narrative, yung storya, baka paglaki niya, sasabihin niya na inabandon siya ng nanay niya, ng tatay niya, at yung mga kapatid hindi siya mahal. Kanya dapat, Omeng, although okay ka, nag-aalaga ka, sabihin mo rin yung katotohanan, yung storya na meron siyang pamilya na nagmamahal. Busy lang ang tatay niya at balang araw magkaka-reunite silang lahat. Correct, oo. Tsaka napamahal na rin sa'yo yung bata, di ba? Ma'am, opo. Kaya lang po, ma'am, yung pong sinasabi po ni ma'am, lahat po ng mga visitation, Pwede po lahat. ng dumadalaw sa bahay yan. Ayan. Ang problema lang po kasi sa kanya, pag naghahanda po sa bahay o magpapakain sa bahay, siya lang po ang kumakain. O, ano pa, paano yun? Magluluto ng ulam, Oo. o maghahanda. Pagdating sa bahay nila, chat sa akin yan. Ang tao ko raw kumain, pati rin mga kapitbahay, pinakain ko daw. Alam mo, ito puro nakikita natin, di ba, Dr. Kasi, Love, ma'am, kung paano ang hagupit ng masamang salita. Yes. Yung hagupit ng masamang salita, yun ang nakikita kong tangin yung problema. Yun po, ma'am. Okay. So siguro, nagbubunga nga ka din, ikaw naman ang sakit mo din magsalita. So, kung wala yun, Dr. Love, gaano katalim ang salita? Ay, napakatalim ng salita na susugat Makinig kayo sa iyong damdamin at magtatagal sa iyong isipan at sa iyong damdamin yung sugat na yan. Kaya dapat nga pag-isipan natin bago natin sabihin yung isang bagay. At magagawa natin yan pag medyo galit ka, huwag ka muna magsalita kasi dyan lalabas yung lahat ng hindi maganda. Ang nakikita ko rito, Ate Kuring, kay Mike, alam mo yung difference ng tatay at saka ng ama. Madaling maging tatay, no? Pero yung pagiging ama, may responsibilidad, pinaghahandaan, no? At hindi ko makita sa'yo, kasi meron kang 3 anak na inaalagaan, pero hindi lahat nag-aaral, ibig sabihin napapabayaan pa rin. Kay Omeng, hindi mo pwedeng i-claim na ikaw ang nanay o ikaw ang mama. Kasi meron talagang mama yung batang yun. Dapat malaman, entitled yung bata sa katotohanan. Pwede mong sabihin sa kanya, you're the uncle at nagmamahal ka rin dun sa batang yun at gusto mong alagaan, you know? So, ang pag-uusap ninyong dalawa rito, mukhang hindi kayo magkakasundo ng kayong dalawa lang. Kinakailangan siguro sa ilalim ng ating batas, mabigyan ng karapatan ng bawat isa sa inyo at gawing official kung sino mag-aalaga at ano ang responsibilidad ng ama doon sa mag-aalaga at doon sa inaalagaan. Hindi pwedeng usapang lasing lang tayo dito. Kailangan natin dito maging malinaw ang pag-uusap alang-alang sa kabutihan for the best interest of the child. Thank you, Dr. Love. So, ang ibig sabihin, kailangan ba ng mediation dito? Legal mediation and counseling? Yes. Unang-una, kasi pagdating dito, kinakailangan tinatawag nating psychological well-being ng bata. Dahil kasi
kagaya na sinabi ni attorney, yung transparency of origin. Dahil kasi pag hindi mo masabi kung sino yung totoong nanay, kung sino yung totoong tatay, napaka-difficult para sa bata pag tinanong na pag mag-ieskwela na yan, sinong nanay mo? Ay, bakit siya? Di ba? Parang maguguluhan yung bata. Second, ang hirap kung sasabihin mo na kinukuha mo na kaagad, Mike, kasi mayroon tayong tinatawag na early attachment disruption. Ibig sabihin, eto yung nagpalaki tawag sa kanya mama, tapos biglang kukunin mo, papaalaga mo sa kapitbahay. So, pag nagkaroon ng ganong klase, parang, ano yun, tinatapon lang ako, parang ganon. Tapos magugulat kayo, magiging stunted ang development. Hindi yung sasabihin kong hindi siya lalaki ha. Yung mental capacity niya, yung behavior niya, yung ability niya, dahil kasi parang nagkaroon ng confusion. So sana kung sa ganitong paraan, tignan yung maigi palagi yung sa ikabubuti ni Mason, hindi yung sa ikabubuti ng yung gusto niyo lang. Kasi pag yung gusto niya yung maipipilit niyo dito, walang mangyayari, maapektuhan hindi lang si Mason, pati yung tatlong bata. So, importante rin na magkaroon ng bonding yung magkakapatid, hindi lang yung sayo. Isipin yung maigi yung sa ikabubuti ng bata. Yun lang po. Yes!